Welcome po sa ating channel, Date 18 Integrated Home Garden. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kagagaling lang po sa work. Kaya ngayon, medyo may araw pa naman. Kaya magva-vlog muna tayo ngayon. And pasensya na po muna ha, kasi medyo maingay. Ito po kasi talaga yung nature natin dito sa Pilipinas. Pag contest ng music. So I hope marinig nyo lang po yung aking sasabihin dito sa video. Quick share lang po, no? Kita nyo naman po. Okay, direct to the point na po. Yung video natin ngayon ay about sa bakit itong layer ng raw ng ating tanim dito medyo mataba siya at maganda yung tubo compare dyan na magkasing edad lang naman ho sila. Ayan, so ano nga pa po yung dahilan? And kasi po, importante po ito na malaman natin kasi meron ho itong direct na impact sa ating pagtatanim. I mean direct na knowledge po na dapat nating malaman sa pagtatanim. Kung ano ba yung dahilan, bakit ganito yung diferensya. Tingnan nyo po, no, napakalaki po talaga ng diferensya niya. Hindi na po kailangan ni measure at statistical na analysis ng data results, parang research kumbaga. Hindi na po kailangan kasi by ocular inspection, by ocular observation po, meron talagang significance difference. So sa tingin niyo ba ano kaya yung diferensya? Okay? So ito na po, yung i-reveal ko na po yung difference. Okay? Kung makikita niyo po dito sa area na yan, kung mano-notice ninyo, itong pong area dito ay mababa. Depressed portion ho siya compare dito sa mataas ho siya na bahagi kasi flat ko ho dati ito, kaya medyo mababa, mataas I mean, and medyo giniba ko lang and restructure ko siya, nagtanim na rin ho ako sa kabilang banda dito. So ano ba nangyayari kapag mababa yung area? Okay, pag mababa po yung area, soil erosion mula dito pumupunta dito. So ibig sabihin nakatambak ko dito yung organic matter. Yun po yung diferensya niyan. I mean yung dahilan niya kung bakit medyo okay ho yung tubo dito. Organic matter lang ho. Kung tag-init, masasabi natin siguro dahil sa tubig. Pero ngayon ay tag-ulan naman po, and I think hindi masyado ganun hindi ganun ka significantly significant yung impact ng ulan or ng tubig. Kaya sa tingin ko po yung may significant na impact dito is yung organic matter kasi nakatambak ko dito dahil sa soil erosion mula sa itaas papunta sa ibaba. Yan. Okay, so tingnan nga ho natin kung may organic matter nga ho ba. So kung tingnan ho natin sa ilalim, ayan, meron na hong lumot. Yan. So palatandaan po ng lumot ay okay po. Ibig sabihin may enough po na moisture at saka may enough din po na organic matter sa lupa. Diyan po kasi nakasalalay yung nutrients ng mga tumutubong lumot. Ayan. So, ibig sabihin no, yun, ano po yung implication nito sa ating pagtatanim? Ugaliin ho talaga natin na magtambak ng organic matter, compost, and i-conserve ho natin yung mga biomass sa ating paligid kasi sila pala yung pwedeng malaki yung impact sa ating pagtatanim at hindi na ho tayo bibili, hindi na ho tayo masyadong mag-rely sa mga chemicals at inorganic na mga inputs na talaga namang napakamahal. Ayan, so hindi naman po siguro maganda itong aking tanim po. At least practice ko ho dito yung pag-conserve ng biomass or pag-conserve ng compost or ng mga grass clippings. Ayan, so ginagawa ko po, ginagrass cut ko ho dito na area at saka tinatambak ko ho dito. Ito yung ginagawa ko na dati pa. Ngayon kino-continue ko lang. Kaso yung mga manok, ginigiba nila yung aking setup. So ito po sana yung itsura niya. Ayan, para utilizing lang po kung ano lang po yung meron sa paligid. Ayan, mga kahoy, damo. At kung tingnan nyo ho, wala pa ho itong abono. Wala pa akong abono, ito yung ang aking sitaw. Pero tingnan nyo naman, for home consumption, talagang okay na okay po. Walang chemical. And kung may sobra, pwede pa nating ibenta sa ating mga neighborhoods. Ayan. And yun po talaga ginagawa natin, binibenta natin yung mga sobra dito. So I hope meron kayong nakuha sa ating video about po sa organic matter na benefits sa ating tanim, at sana po ay meron na-inspire din ho kayo to conserve, no, environment friendly na pagtatanim. Yun po yung talagang sustainable na pamamaraan ng ating agrikultura. Maraming salamat po and God bless.